Sa pigitan ng inyong mga radyo. Pabalikan ang komunidad. Yes, ang oras po natin ay ganap ng alas 10:14 ng umaga. Dito po sa ating programang Tropang Kababaihan. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng babae. Worldwide na. Ayan. Ako po si G, bumabati sa inyo na isang magandang umaga. At kasama natin si Tita ST at ang ating tropang Samaka. Ayan eh. O, ikaw muna ang bumati. Samaka Gimba, kumusta? Kumusta lahat ang mga taga Samaka Gimba? Ayan, ang dami nun, ano? So, magandang umaga po sa ating lahat. At muli, stay tuned po ang lahat ng mga makikinig dito sa ating Tropang Kababaihan. Live po tayo through Facebook, hindi po? YouTube. Sa YouTube. Mamaya ihahabol yung So, pakishare na lang po ang ating live mamaya, kahit na paano siguro mamaya lilitaw na yon. Kahit nasa YouTube, pwede rin tayo mag-share. Yan. So, ayan. Huwag po kayong aalis basta stay tuned lang kayo dyan kahit na nasaan kayong banda. Ayan. Kumusta na ba? Yes. Kumusta na ba? Oo. Sa labas, meron tayo doon, no? Mga kasamahan. Uy. Oo nga, sige nga, Kumusta bigyan kayo na natin dyan? sila ng Sama ka, oras leaders. para magpakilala. Ate Tess. Si Ate Tess. Hello po. Morning po. Licuana Good morning po ulit. Agustin. Good morning po ulit. Tita Tess po ito. Meron po tayong bisita. Kasama kang taga Nagpandayan. Oh. Taga Malaksak na. Sige, papasukin mo muna yung ating mga bisitang si ang Pangulo ng Balingog West, si Ate Juliet Patok Villa. Pabatiin natin. Hello, isang magandang umaga po sa bawat isa. Lalong-lalo na sa mga taga Balingog West. Hello mga taga Balingog West. Andito Good ang inyong morning mga to everyone kasama. and good morning Ms. G. Herrera and sa mga kapwa ko kananay dyan, good morning po. Yeah. Oo, pakilala ka naman daw. Ako nga po pala si Aisa Herrera Milio ng Balingog West. Kamag-anak, ikaw pala yung nawawala kong kamag-anak. Herrera. Hello, Kas. Aiza Herrera Milio. Yan. Yes po. Siya, ikaw yung pangalawang pangulo. Yes po, ma'am. Pangalawang pangulo si Aiza. Saka meron pa pong ma'am, meron pa tayong bisita, taga Manaksak. Ayun. Yung Pangulo sige, po ng Manaksak. Pwede maya-maya, po silang bumate. papasukin natin siya maya-maya. Mamaya. Hindi, Okay maya-maya, Oo. Babati po kayo mamaya. Okay, sige. Okay, at kayo, siksikan kayo dyan eh. Okay, sige, at ang ating pagkukwentuhan. Oo nga, ano nga ba? Ayun, si Nanay Valen. Ayan, si Ate Valen, nakita ko na siya. Valentina Vera. So, mamaya po, special interview sa inyo. Oh. Okay. Oo nga. At ang topic natin today ay ang pagkukwento ng mga kasama natin sa Balingog West. Mhm. Sila Pangulong Juliet Villa at saka si Aiza sa kanilang lugar. Kung kumustahin natin sila doon. Yes. At ano ang pinagkakaabalahan nila. Yan. So, it's your turn, Ate Juliet, Pangulong Juliet. Kumusta sa Balingog West? Good morning, Ma'am G. Sa Balingog West po, as of now, sa samahan po ng mga kababaihan, wala pa po kaming naumpisahan na livelihood, activity. mga activities. Ilan ang members nyo? Bali, mga 100, more than 100 po, Ma'am G. So, nabuo pa lang pero wala pa kayong mga initiatives na mga pwedeng maging pagsimula na project. Opo, Ma'am G. Oo. Siguro ito yung simula, Kasi mamaya pupunta kayo dyan sa office ng DA, ng Municipal Agriculturist Office para mag-request ng mga itatanim nyong
buto ng Yes, sari-saring gulay? Yes, Ma'am G. Oo. Meron ba kayong tatamnan doon? Ma'am G? Meron kayong tatamnan na Ah. mga lote, lupa o backyard? Nag-iisip pa lang po kami, Ma'am G, kung saan po ang magandang pwesto. Tumitingin po. So, sana meron po kaming matignan na magandang pwesto na pagtataniman ng mga sa mga kababaihan ng Balingog West. Oo. Kahit kung wala kayong makitang parang para sa communal farm, yung medyo malaki-laki para grupo kayong gagawa, pwede naman yung backyard. Opo. Oo. Opo, Ma'am G, pwede po. Oo, nakita ko yung lugar mo, Ate Juliet, ang luwang-luwang eh. Oo, kaya lang may alaga siyang manok. Kakainin ng manok. Yun lang. Oo. Hindi, walang problema, basta Aiza, nakakulong. Aiza, kung magko-communal garden kayo o mag-gardening kayo doon, saan ang pwesto nyo? Kung papayag po ma'am si Kap, pwede po dun sa may side po ng bahay namin, medyo maluwang po siya. Pero syempre po makik-coordinate po tayo sa barangay captain natin. Okay, si Kapitana. Merlin Sinense po ma'am. Oo. May maluwang na lote doon sa gilid ng bahay mo? Opo ma'am, nakatenga pa lang po siya. Oo, sino may-ari? Tenant po yung family Milyo, tenant po siya doon. Tapos, ang sabi po kasi ni Kap is nabili na daw po ng barangay para tatayuan ng gym. Pero as of now po, hindi pa naman siya nagagamit. So hindi pa naman natatayuan ng any project. Oo. Oo, ng barangay. Kaya makikiusap tayo Tatayuan kay ng Kap, gym. gusto niya. Okay. Pwede, di ba? No? Pwede. Sayang Oo. eh. Mhm. Sayang yung air, yung space, no? Kaya kailangan pakinabangan. Mhm. Kailangan magtanim. Oo, di ba, no? Yes. Oo. Sige, go. Kababaihan. Si Ate Tess, sana tayo merong mga garden. Ano ng mga Meron na po barangay? tayo kahapon sa Bunol. Sa Naglabrahan po. Meron na rin. Tsaka sa San Miguel. Sangkil. Yung kila Ma'am Leti Manuel. Ang gaganda po ng mga communal garden nila doon. Tsaka po sa Sunulatan, meron na rin po. Magsisimula na rin sila, nakakuha kasi sila kahapon ng mga sari-saring binye at ang pangulo doon ay si Marita Urbano. Oo. Tama. Ang Kahapon din. San Roque, wala pa. Oo, yung San Andres. San Andres. Oo, yung San Andres, nakakuha sila ng karagdagang mga seeds kahapon sila Marie Chris. Mhm. Pero dun sa buto kasi ng yung unang nahingi natin kasi mga seeds ng Liga ng mga Manggagawang Bukid yun, pinahingi na namin nagpahingi kami ng kaunti sa San Andres kina Pangulong Leti Gakutan at saka kay Ate Zenny. Oo, kinuha nila dito nung nakaraang araw. Wow. So yun. Lumawak na. Ang Cardinal, meron na rin silang tatamnan doon. Ay, opo, sa Cardinal, meron na rin po. Oo, yung Cardinal, di ba? Mamaya po, Oo. tanayin po natin yung tiga Manaksak kung meron na rin po sila. Yes, oo. Yun. Sige. Ang Kawayan Bugtong. Wala pa. Kasi wala pa kaming na-organize doon na magtatanim. Pero sa bakuran meron na. Si Daisy, binigyan ko na rin siya eh. Kasi malawak din yung kanyang space doon. Oh, pero Sa Bakuran ko, ma'am, meron na. Pero hopefully sa July 13 kami ay magpa-party, magmi-meeting. Oy, announcement. Unang kababayan ng Barangay Kawayan Bugtong para na sa ganun yung ating yung ating communal garden. Tayo ay makapag-umpisa na rin. Oy, nahuhuli na tayo. Kailangan manguna tayo at saka manalo tayo. Kailangan. Pagandahin ang garden. Di ba, no? Ayun. So, yun lang yung update sa amin po. Ayan yung backyard ni Ate Tess, punong-puno ng siya meron nga punong-puno pala, ng, garden. Di ba, Tess, pakita mo ba? Ay, kanino yan? Ayan, ang isang pag-uusapan natin, project ni Ate Juliet. Yan, sa kanila. Wow, ano yun? Ipaliwanag mo nga yan, Ate Juliet. Ganda naman.
Hello po. Ito po yung asola po na pwede po nating ipakain sa ating mga alagang manok, bibe, gansa, o kaya tilapia po. Oo. Kasi mahal Bakit po may asola masyado yan? ang feeds para sa patuka. So, ito po ay maganda para sa ating mga alternate para sa ating mga alaga. Oo, marami ka Alagang kasing kanin. alagang manok, ano? What Ate you Juliet? said? Ay, Marami Ma'am G? kang alagang manok? Meron po. Ano ba yan? Pang sabong o pang tinola? Pwede po pang tinola. Bukod. Oo, ba? Baka Oo. pwede na Mga rin yung kwan feeding po yun, program Ma'am G, na mga Rhode Island. Lahok ay. May breed po Arsaldo. sila. O sige, interesado ako na malaman paano ginagawa yung asola. Asola. Ano Parang ba yan? may Ano ba ano. yung green-green na yan? Kasi nakita ko yung video niya, kaya nagka-interest ako, hinahalaw niya, yung tubig, sa ilalim niyan may tubig. Tapos Opo, parang niya, ano nilinet po, niya. Sige. kailangan po may pan po tayo para paglalagyan po. May pan po tayo paglalagyan ng asola. Hindi Ma'am naman G. pan yan ah. Ano yan? Ano ba yung... Parang lona. Lona ata yan o kaya swimming po pool. yan. Swimming pool na sira. Mini swimming pool. Ano Kung yan? wala po tayong pan, pwede po yan, ma'am. Mabibili po natin yan sa Shopee. Ito, anong gamit mo? Yung kulay blue na yan, ano yan? Parang tolda po. Oh, tolda. Tolda. Na nakaano na, pwedeng lagyan ng tubig. Opo, parang pool po, mini pool. Mini pool. Okay. Opo. O sige. Tapos, Curves yung ganun. Pwede din po itong i-business, Ma'am G. Sa totoo lang po, kami po ay nag-umpisa sa isang tab. Tab po yan. Bali, ang bili po namin noon sa online is 75 pesos per tab. isang tub ng... Tab. Ng asola po. Oo. Saan ba gawa yung asola? Sa totoo lang, hindi ko ano sa Parang ano kwan yung- po yan, Ano Ma'am yung G. asola? Halaman ba yan o Parang, buto? hindi po yan buto. Halaman po. Parang water lily po na nabubuhay sa kwan po, Ma'am G. Saan nakukuha yung asola? Plant din po ako. Saan yung binhi? Saan nakukuha yung binhi ng asola? Binili po namin yan sa online, Ma'am G. Oo. Online. Tapos? Ayun, hanggang sa dumami po ng dumami, kaya yan po ang pinapakain namin sa aming mga alaga. Oo. So, ang tawag pala dyan ay mosquito ferns. Asola organic food. Food aquarium. Nag-research Asola ng aquatic di oras. plants. Oo. Ayan, lumabas Ay, na. oo nga naman. 50 pesos sa Shopee, 90 pesos sa Lazada. Ay, ganito Tapos, siya. organic pala maliit. siya. At ito yun. Opo, organic po Oo. siya. Organic asola animal feeds. Opo. Na pinatutubo. Oh. So, ito ay organic. Oo. Ano pala siya? Fern. Oo. Asola is a water fern that floats on the surface of the freshwater ponds. Ilang araw yan bago dumami? Paano dumadami? Sa 3 Sabi days mo, po, isang Ma'am tub G. lang? Marami na po yan. Dadami na po. Ito. Parang lumot no? Oo nga fern Parang hindi, halaman nga. Ito siya. Fern. Hindi ba yung... fern kasi pako no? Oo. Sa barangay mo, may mga nag-aasola na o ikaw pa lang? Ako pa lang yata, Ma'am G. Oo. Pwede. So, nagsimula ka sa 75 pesos. Opo. Bali, ang binili po namin noon, Ma'am G, mga tatlong tab. Pero nung first na namin, namatay po, hindi po nag-success. Hindi nag-click. Oo. Tapos Kasi may paraan din po yan. Kailangan ng yung fertilizer. lona, binili mo rin. Opo, So, Ma'am G, so sa Shopee. Opo. So, Kailangan paano ng siya dumadami? Bakit sabi mo nung una hindi nag-success ngayon? Successful na Kasi yung po, ano pag nyo, may asola? mga insect, Ma'am G, kinakain po yung yung asola. Kaya kailangan, tinidisinfect po muna yung tubig and then lalagyan ng fertilizer. Pwede yung tain ng kalabaw. Mhm. Yun po ang gamit namin. Dumi ng kalabaw. Opo. Ganun. Hindi ba siya maamoy o... Hindi naman po, Ma'am G.
Oo. So, ngayon, yung asola na yan, pagkain niya ng manok mo. Opo. Saan pa pwedeng gamitin? Organic kasi eh. Di organic. Sa baby po, pwede din sa mga tilapia po, Ma'am G, pwede din po. Sa? Tilapia po. Tilapia. O di pwede pala tayong mag-alaga ng tilapia. Oo. Pwede. Oo. Pwede rin po, ma'am. Sa hito. Hito. Oo, yung hito kasi pwedeng nakasemento yun eh, no? Oo, tapos tataba din kaya yung hito pag kinapakain ng ganyan? Siguro. Sa bagay, hindi pa pala nasubukan yung manok mo tumababa? Opo, Ma'am G. At saka, ano po sila, magaling po silang mangitlog pag ganyan po. Opo. Ganyan pong kinakain nila, organic. Organic. O kaya organic manok, mas mahal yon. Oo nga. So, mabilis mangitlog, ganon. Bilis mangitlog po. Mm. Okay. Karoon na nga Ano idea. pa? Ano pang, nagbebenta ka na ng asola? Yan lang po kasi ang ginagamit ko sa mga alaga ko, Ma'am G, kaya hindi pa po ako nagbebenta. Oo. Kung bibigyan mo ako halimbawa ng isang tub na asola at gusto kong mag-asola, mapaparami ko ba yon? Pwede nyo pong itry sa Ma'am G, kung wala pa kayong pan. Langgana po. Batsa. Pwede po. Try nyo muna. Mga sira-sira Pwede ko po kayong bigyan ng free. Yes! Para matry nyo po. Oo nga naman. Oo nga, kasi maganda palang i-introduce. Kasi- Saka pwedeng project ng kababaihan din, Oo. O pwede po, Ma'am Oo. Kasi kung mag-aalaga ka nga naman ng manok, pwede ng pagkain yun. Oo. Saan pa tama. pinapakain? Pwede ba yan sa baboy? Hindi ko lang po alam, Ma'am G, kung pwede So, sa manok lang. Saka Sa baby isda. po, gansa. Sa bibe, pwede. Gansa. O, saka dun sa pabo. Kasi ang mahal ng Pabo. feeds. Pwede din po sa pabo. Oo. Sa pabo, Oo. siyempre, kung pwede sa manok. depende. Nakita ko yung pabo mo eh. Oo. Ang galing. Interesting. Oo nga. Kasi ako rin magsasaka pero hindi ko alam yan. Yung asola. Oo. Oo. Diba, no? Pero, Sino nag-introduce sa'yo ng asola, Juliet? oo nga, yun. Wala po, nag-search lang po kami sa Ma'am G. Sa Nakita lang po namin sa Facebook sa Facebook. o sa Google. Yung mga vlogger. Oo. Pwede rin ba yung sa halaman, yung para pataba sa halaman? Hindi ko po alam. Hindi pagpakain po yan. Experiment ka. Okay, pagkain lang talaga natin. siya, no? Oo. Hmm. Magkano ang isang tub ng asola? Yan. Gandang umaga po. Yung bili po namin nun, Ma'am G, 75 pesos po per tub. Oops, yung mga nagtitinda ng asola dyan, bakena man. Ayan, na-vlog na eh, no? Eto, Oo. tingnan mo. Sabi, asola, isang aquatic plant na pwede daw gamitin pampakain sa livestock. Chicken, fish, pig, snail, goat, at iba pa. Pwede pa rin pala sa Oo. Meron daw siyang 30 to 40% protein. At, protein. oo. At pwede itong pang-replace sa fish meal and soya beans. Takwit o pa kahit sa baby pwede. Oh. Yun. At pwede daw pong all year round ang production ng azola. Pwede. Mhm. Ayan. Hindi Sige, naman sa hindi at naman least sa meron kamahalan. tayong meron tayong natutunan kay Kaya nga. Ate Juliet. Oo. Si Aiza naman. Aiza, anong mga po pwede pang i-develop dun sa barangay nyo na pwedeng pagkakitaan ng kababaihan? Hindi po kasi ako nag-i-stay sa bahay. Pero ang trabaho ko po ngayon is may connection din sa paghahalaman. Kasi nagtatrabaho ko ngayon sa Pro Agri. Sa Bulo po siya ang warehouse namin sa Bulo. Ang ginagawa ko doon is germination, yung pagpapatubo ng mga palay, yung mga iba't ibang variety ng palay na inilalako din dito sa bayan natin. Tsaka yung mga pinamimigay po sa DA. Mhm.
Yun po, ako yung nag-analyze ng mga seeds na magagandang pwedeng itanim sa kapwa nating mga magsasaka. Ano yun? Inbred o hybrid? Hybrid po. Oo. Yung long Saan ka nagtatrabaho sa? Pro Agri Seeds. Long pin po. Yung dati pong long pin. Pinalitan Ay, po ngayon ng Pro Agri. Oo. Yung long pink, tapos meron na silang bagong ano ngayon. Kakilala ko manager nyo dyan. Yun nasa Yan po. Muñoz. Ganda. Yes. Oo. Yung mga bossing nyo dyan. Si Sir Nestor De Vera. Yes po. Oo. Saka si Sir Richel. Ano ba ang perdido ni Richel? Yung nasa ano naman yun, yung nag... parang... Si Boss Rick po yung may hawak po sa amin. Si Richel? Si Rick. Rick, ano? Apo. Saka si Sige. Sir Johnny Shaw Monteverde. Shout out. Shout out! Diretso na. Okay, Diyan sige. tayo. Uy, salamat sa ano sa sharing Idea. nyo. Oo. Ganda. Malay nyo, may mapulot yung mga nakikinig sa atin. Oo. Pagdating pala sa seed germination, ang kukontakin nyo, si Aiza Sigera. Aiza Herrera Millo. At pagdating naman sa Asola, ang ating pwedeng kontakin para magturo sa atin ay si Ate Juliet. Patok Villa. Sila po ang mga leader ng Samaka, Samahan ng Malayang Kababaihan, Balingog West. Ayan. Thank May you po tanong sa ka pa inyo. ba sa kanila? Maliwanag naman na sa akin kasi nga yung gusto ko lang Interesado ka sa Asola? Oo naman, isi-share natin yan dahil kakaiba. Ate Diba, Tess, no? interesado ka sa Asola? Sa Yes, seed ma'am. Baka germination? Baka po gagawa kami ng ganyan din. Oo. Kahit sa Ayan. mabatsa Yes. lang. Kailangan gumawa tayo, Tess, yung magkasama tayo para meron tayong vlog. No? Yes. Paano ba ang magtanim ng asola? Di ba, no? Hindi, project nga di ba? Project, oo. Isasama natin yun, syempre. Parang hindi siya itinatanim eh. Sinasabog. Yung nga pala, yun ang gusto kong Yan tanungin. ang alamin natin. Sige. Oo. Paano nga ba? Oo. Tinatanim ba yan or basta na Yan lang daw yung itinalat tutuklasin natin kasama natin si Juliet. Yan. Yes. Pero magbe-break muna tayo. Alas 10:30 6 na ng umaga. Ilan mo nang pong paalala? Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba. Kiko Villalba po para tikwentuhang MX3. Naimbag na aldaw ken ka, Ma'am na Annaliza. Good day mat kanyam Kiko, siyak gayam ni Annalisa Aromin Acosta, may isang nga landscape artist dito'y Baguio City. Kasatno ka nga nag-start dito nga industry. Idi panawin nga dijay, ado ti competition meet, inyapan mi di garden, ijay simbaan. Madi kayo ba nga mabannog? Mabanugak mat aki ko. Ngem sa bali gamin ti fulfillment nga maalalak iti panagmulak. Imbaglangan ng Kiko tanaamwak ti MX3 capsule iti 2018. Abda gamin iti alpha, beta, ken gamma nutrients nga makatulong kanyak nga malabanan iti anyaman nga sakit. Lalo ta addamot lang iti anti-inflammatory properties na daytoy nga makatulong nga maibsan iti ni discomfort ko. Agasem day ta nga kabayagnan no agulmula ak Kiko. Ngem kayak metlat ta, takatulungak ti MX3 capsule. Bilibak na talaga iti MX3. Mayak talaga iti MX3. Until next time para itikwentuhang MX3. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Ako po si Angelita Gomez Corley ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabuang 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Marcafe. Di lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubok kayo. Pag kayo uminom ng Marcafe ay may pagbabago po ang inyong katawan. Isend na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page sa ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Merla Paduliano, Lucena City. Gumanda na po ang kondisyon ko kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako yung natutuwa. At pag po ako na ako pa po ang yung programa, tuwan-tuwa po ako. Po yung natutumba noon lagi. Maya, ayun po, kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker.
rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, meron pang cholesterol. Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout. Wala na po. Wala na nilang high blood. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Hello sa inyong lahat. Ako si Mercy De Leon, isang singer, nakatira dito sa Vegan. Dati uminom ako ng soft drinks. Mahilig kasi ako sa soft drinks. Kaya nagka-UTI ako. Pero nung sinubukan ko ang iCure 18-in-1, sumigla naman ang naramdaman ko. At kaya subukan rin ninyo para malaman nyo. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Agri sa puso ng lahat. Agri sa puso ng lahat. Agribank. Ang Agribank Gimba Branch ay matatagpuan sa Station Road, Barangay Kawayan, Bugtong, Gimba, Nueva Ecija. Agribank, your rural bank that cares. Kayo'y nakikinig sa DWTC, Radyo Nating Gimba, 105.3 FM. Sa pigitan ng inyong mga radyo. Kabalikat sa komunidad. Radyo Natin. Oras po natin, ganap ng alas 10:40 ng umaga. This time check is brought to you by Agribank. Agribank, your rural bank that cares. At syempre, sponsor din tayo ng HM Mina Funeral Services. Day and night po yan. At matatagpuan sa Barangay Pakak ang kanila pong pwesto. Yung main office at saka ang branch naman ay sa San Roque. Hanapin at kontakin nyo lamang po ang may-ari kung kinakailangan nyo ang serbisyo ng HM Mina na si Kagawad Harvey Mina, Luis Mina. Okay. Tita S, meron tayong bagong set of guests. Oo nga. Pakilala mo? So, kami ay na-surprise. Of course, surprise visitor natin sila. Yan. Wala nang iba kundi ang ating mga pamunuan ng Samaka Manaksak, si Ate Valentina Vera at saka si Ate Pilomena Valeroso. Back to you there. Hello po, bati po kayo. Bati po kayo. Welcome po dito sa ating tropang kababaihan. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kasama ng mga kababaihan sa Samaka ng Manaksak, Gimba, Nueva Ecija. Ako po si Ate Balen from Manaksak, President ng Kababaihan, Samaka. At yung kasama mo, si... Ito po si Ate Lenny. Philomena Valeroso. Umaga po sa lahat ng mga kababaihan, member ng Samaka Kababaihan. Magandang umaga po, lalo na po sa mga member natin sa Manaksak. Marami pa pong humahabol na sumasali sa samahan ng samahang. Marami pa po, kanya nga po, andito po kami ngayon para po ipaalam na marami pa pong humahabol na gustong sumali sa ating samahang kababaihan. Ano ba dahilan? Bakit sila sumasali, Ate Valen? Oo. Kasi nung nagpunta kami, doon excited din po sila. Excited din po sila sa mga projects na sinabi ko nga po na tayo ay magkakaroon ng project na gulayan. So, nakahanap naman na po kami ng lote na aming isasagana para sa pagtatanim na ng mga gulay. Siguro mga 200 square meter. Dadamuhan po namin, may bakod na. Nakausap ko na yung may-ari kanginang umaga. So, mag-ano ko sa aming group chat na i-ready na nila yung kanilang mga palakol. Ay, yung kanilang asarol. Asarol. Papalakulin namin yung mga yung mga punong kahoy doon.
At saka mga kinakailangan, mga lingkaw, or mga, ano ba to, mga kutsilyo nilang malalaki, or itak na pwedeng pang tabas sa mga damo-damo doon. Lilinisan muna namin yon, madam, bago tatamnan. Oo. Ilan nga po ang members nyo? Meron na pong 305. At marami pa pong humahabol na gusto pa rin sumapi. Oo. Yun nga lang, yung iba po naman, syempre medyo may edad-edad na. Kaya yung mga masisigla pang mga katawan ang ibubuno ko doon sa paglilinis at pagtatanim. Tama. Oh, bahala na sila pagka umani kami, di sila naman ang magtinda. Tama. Oo. Saka sinabi ko doon sa may-ari ng lupa, sabi ko, kaysa naman ka kung nakatenga lang yung lupa mo, o di pag namunga, libre ka na. Yun na yung upa, sabi ko. Deal. Yun po yung aming tinatarget na project ngayon, yung pagtatanim ng mga gulay. Opo. Naku, oo nga, ang daming kababaihan doon. May kitatundaan kayong membro. Yung man lang hindi na bumili ng gulay. Correct. Oo, kasi ngayon, grabe naman ang krisis talaga natin ngayon. Ang hirap ng pera ngayon. So, kung may bigas ka na, tayo naman lugar na maraming bigas, yung mga gulay ay sapat-sapat na yan din na pandagdag sa ating pagkain. Kasi kaya naman tayo nagtatrabaho para sa pagkain din, di ba? Pangunahin. O tapos kung makikita natin yung na-introduce kanina nila Ate Juliet, yung azola, pwede rin pala. Tapos mag-aalaga tayo ng mga manok, di ba? O di, ang ganda. So, yon. Oo. Si Nanay Pilomena, Nanay Pilomena, di ba, doon sa lugar mo, meron din pwedeng mga pagtamnan doon? Meron po. Isa pa po yung tinatarget po namin, yung nasa tapat po ng bahay namin. Maluwang-luwang din po yun at saka isa malinis na rin po yun Bakod na lang po ang gagawin po namin. Yung nga po yung pinag-uusapan namin ni President na isa pa yun sa pwedeng tamnan natin, kako, mabakuran na lang na mapaikutan. Hindi naman po problema ang kawayan at bayog na pangbakod. Oo. Ang dami kasi kawayan doon Ang dami to. Maganda yung natatamnan namin ng pechay at saka ng mustasa. Igagarden po namin yun ng flat. Gagawa kami ng mga flat niya. Para maganda ang bulas ng pechay. May naisip pa po ba kayong ibang project o yun na muna, yung communal garden? Siguro magtutuon muna kami doon siguro, madam. Apa. Opo, Kung meron pa, okay rin po siguro. Pa? Baka kung meron pa rin naman pwedeng ibang project, kakayanin namin at marami naman kami doon. Let's say yung Tama. Kung ano ang mga interest ng bawat isa. Oo. Opo. Pero yan na muna po kasi una pagkain kang ating palitawin sa ating mga bakuran. So yun po yung konsepto, lalo na po bon ngayon ng nutrition month ngayon July, tapos libre ang ulan, libre tubig. Correct. Opo. Madaling tumubo yung mga pananim, mga halaman, gano'n. Tapos pag may labis po tayong production ng mga tatanim natin, halimbawa, maraming kalabasa, pwede po tayong turuan ng food processing kung halimbawa ang kalabasa gusto nating gawing pansit canton. Yan. Kung meron tayong bigas na tanim natin, yan po kasi ay palay na gagawing bigas, pwede rin na raw pong maging pansit yan kasi yan na talaga ang gamit sa pansit. So sa ganon, nalilikha natin yung lokal na produkto natin na nandun lang sa ating paligid. At yan po yung isang iniisip natin na makasama yung Samahan ng Malayang Kababaihan doon sa project po na ini-initiate ngayon ng Community Visions and Initiatives Incorporated, yung COMBIS po. Ito po yung NGO natin na
may project po dito sa radyo. At saka po, nag-ambition din ng food production and food processing. So, po, pwede po nating itap yung iba pang mga agency tulad po ng CLSU Extension Program, DOST, at iba pa. So, gagawa po tayo ng paraan at inaasahan natin na ang ating pong local government unit sa panguna po ni Mayor Doc Lito Galapon ay masuportahan din po tayo tungkol dyan. Kaya mamaya po, magre-request kayo ng bini, ano? Kasi yung bawat barangay pinagre-request natin ng mga bining gulay sa MAU, sa ating pong DA. So, meron po kayong madadalang sulat mamaya. Pero, according to Michelle, kahapon yung Pangulo po ng tawag dito, ng Kamiing, nung hapon po, hindi kami nakita dito, kunin mo lang din yung sulat, tapos diretso ka sa MAU, tulad ng mga ginawa ng mga naunang batch na nakakuha ng bine, diniretso po nila yung sulat. So, ang sabi daw po sa MAU ay siguro nakikita nila ang dami-dami na nagkaka-interest na mangingi ng seeds, no, ng mga bine. Ang instruction kay Pangulong Michelle ay pumunta muna kay Mayor Doc Lito Galapon at i-approve niya yung letter na dadalhin doon sa ano. Kasi nga, mamaya baka kukulangin, magdagdag si Mayor. Yan. So, dala-dala nyo po yung sulat, ano? Tapos, tumana muna po kayo sa munisipyo, baka nandun si Mayor Doc Lito Galapon para isang lakad na lang bago po kayo pumunta sa MAU. So, yung okay lang po niya yung letter nyo na para maka-request kayo ng mga seedlings doon. Okay po. Opo. Ayun. So, meron pa po ba kayong gustong idagdag, ipaabot sa ating mga nakikinig at nanonood? Sa mga samahan po ng member po ng Malayang Kababaihan, sana po ang panawagan po namin, magkaisa tayong lahat na makapagtanim ng gulayan. At kung siya po ang kagaganda po ng ating proyekto, ay gawin po natin ang dapat. Yung ating magtulungan po tayong lahat ng mga magkaisa na kababaihan. Maganda po yung panawagan nyo. Maraming salamat. At ngayon pa lang po kinukongratulate ko na yung mga pamunuan ng Manaksak kasi napaka-successful po nung meeting natin noon, nung nagkaroon tayo ng orientation at saka outtaking ng mga officers. Ang dami-dami nyo, no? Oo, last week lang yon. Kaya nga. Oo. Pwede nyo pong banggitin kung sino-sino po yung mga officers nyo? Ate Valen? Batiin Marami pa nga po hindi naka-attend doon kasi nga po mga nagtanim. Opo. Marami na nga po yun, mga dumalo. Ate Valen, sino po yung mga officers nyo? Ako po yung president, ang vice president, si Rosalie Grospe. Secretary, si Gemma Kapnay. Ang treasurer, si Loida Lituskin. Auditor, si ito po, tutulungan ko na kayo, nalimutan nyo. Tama, si Ninita pala. Auditor nyo ay si Virginia Opeña. Tama, si Virgie pala. Opo, si Virginia. PRO nyo, si Rowena Latore. Lenny Valeroso. Opo. Si Ate, ayan. Ang business manager nyo ay si Nenita Andaya, saka si Alma Lanoria. Ang muse nyo, si Arlene Mejarito. Uy. May muse. Si Arlene Mejarito. Malay mo, maglaban-laban ng muse. Ang mga purok leaders, purok mangga, si Mirna Narciso, si Ate Mirna.
Tapos, ang purok mangga ay purok bayabas, Gina Letuskin, ang purok kay Mito, mga puno kasi doon eh, Camille Valdevieso. Tama po ba ako? Opo. Ang purok Guyabano, ano ba to? Isabel Grospe? Opo, si Isabel. Oo. Si Daisy. Si Daisy. Ang purok papaya, si Josephine Valeroso. Opo. Purok Makopa, si Rosalinda Barawid. Purok Dalaydayan, Joyce Tabago. Opo. Ayun. Dahil malayo yung yung Dalaydayan, baka po pwede kayong magtayo ng parang pinaka sub-chapter nyo. Oo. Okay Doon. po. Kasi malayo nga. Oo. So yan ang malayang samahan ng malayang kababaihan ng Manaksak. So thank you po sa inyo Okay po, pong maraming salamat din po sa iyo, madam. Apo. So break muna tayo, ilan muna ang paalala. Okay. Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba. Kiko Villalba Apo, para ti, kwentuhang MX3. Naimbag nga aldaw, Mamshi. Naimbag nga aldaw, Kiko. Hello po, kadagiti padak nga MX3 believers. Narisa aka Neri Sawali. May saak nga barangay health worker dito'y Mabini, Batangas. Ngayon, naggapuak talaga Jay Victoria Tarlac. Ti inaldaw-aldaw nga expose kayo ti adangay ti saksakitin na. Anya nga ti measures nga ara-aramidan, Mamshi. As a frontliner, Kiko, dapat si ka mismo ket healthy ka iso nga masapol iti proper diet ken exercise. Uri na banbanugak ti agmalmalim nga trabaho di health center, daig ko pa'y ati baby na maturugak ti rabii. Uminunumak kami ti MX3 capsule. Adaan na gamin ato ti alpha, beta, ken gamma nutrients nga makatulong nga ma-improve ti mood ko and relieve stress. Diyan nga energize kapag ring mo, iso nga game manen. Importante nga talaga nga adati katulungan tayo, MX3. Ang mga furnitures na kailangan mo, mga appliances na makatutulong sa'yo, anumang kagamitan na inyong kailangan sa iyong tahanan, sa SNJ ay matatagpuan. Dito sa SNJ, basta appliances, ito ang the best. Dito sa SNJ, di kalidad ang furnitures at appliances. Kompleto ang tahanan kay saya. Sa SNJ, ako'y makaasa. Sa SNJ, ako'y makaasa. Basta appliances, think of SNJ. Taon na pala mula nang iwan kami ng Itay. Parang kailan lang, kasama pa namin siyang namamasyal at kumakain kung saan. Malungkot, mahirap, pero kailangang tanggapin. Gayunpaman, natuto akong maging matatag at maging thankful sa mga bagay, lalo na sa mga namamahala sa Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor na umalalay sa amin mula sa una. May kalidad at magandang serbisyo sa punerarya hanggang sa libing. Wala ka nang magiging alalahanin. Sa Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor, lahat ng kailangan mo mula sa lamay hanggang sa libing andito. Pati ikaw, payapa din. Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor ay matatagpuan sa Barangay Bacayao, Gimba, Nueva Ecija. Angels Resting Haven Memorial Park and Funeral Parlor, the best place where we will remember and we can be treasured by our loved ones. Together, forever! Agri sa puso ng lahat. Agri sa puso ng lahat. Agribank. Ang Agribank Gimba Branch ay matatagpuan sa Station Road, Barangay Kawayan, Bugtong, Gimba, Nueva Ecija. Agribank, your rural bank that cares. Eto na yun. Huh? Eto na yun, Tay. Yung bago.
Eto na ang bago, ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia. Punong-puno ng sustansya dahil ito ay may stevia, kaya calorie-free. Eto na nga yun, natural ang tamis. Nay, ano iha? Tikman mo na rin. Mainit man o malamig, mag-Mart Choco na kayo. No table sugar added. iCured Coffee 18-in-1. Alam nyo ba na ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na collagen, isang natural na protina na matatagpuan sa ating katawan. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may mataas na sangkap ng collagen. Ayon sa pag-aaral ng Baylor College of Medicine, kapag tumuntong tayo sa edad na 25 years old, dito nag-uumpisa na bumaba ang level ng collagen sa ating katawan na pwedeng magdulot sa atin ng wrinkles, pagluloy ng balat, paninilaw ng buhok, palalagas at pagnipis nito. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Bili na! Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pindilila po, taga Pinamalayan po. Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon? Yung cyst po ng aking asawa. Kumusta na yung cyst ng asawa po ninyo? Ay, natunaw po siya. Natunaw? Malaki po yun. Ano yung bukol? Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya. Dahil po saan? Sa rice coffee po. O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kiko Villalba Apo para itikwentuhang MX3. Naimbag nga aldaw kanyam, Ma'am Myra. Naimbagmat nga aldaw kanyam, Kiko. Siya ni Myra Ballesteros, may sanga ina kan volunteer missionary dito'y La Trinidad, Benguet. Ma'am, nadamag ko. Haan lang ka nga dagiti anak mo iti ino-nourish mo? Binmayagak iti 18 years nga agisursuro iti maysa nga private school. Aging gana maysa nga aldaw, masapol kon nga agdesisyon nga agresign tapno kaduak nila kay ko nga agbalin nga campus missionary. Kasatnom nga pagsabsabayan amin dagitoy. Imbaglaangan ta adamat iti katulunga nga MX3 capsule. Adaan gamin daytoy iti alpha, beta ken gamma nutrients. Adaan matlang iti high sources of antioxidant nga makatulong iti bagi tayo nga ma-prevent iti anyaman nga toxins nga agbalin nga sumrag iti sistema tayo. Daytoy gamin toxins nga dagitoy kat mabalin nga pagrugian iti sasakit. Thank you so much, Ma'am Myra. Until next time para iti kwentuhang MX3. Kayo'y nakikinig sa DWTC Radyo Nating Gimba 105.3 FM. Sa pihitan ng inyong mga radyo. Kabalikan sa komunidad. Ayan, nagbabalik po. Ayan po. So, nais ko lang pong batiin yung mga nag-comment. Ayan po ha. Maraming salamat po sa inyo pong papanood. Marina Dansalan, thanks for watching. At si Nieves G. Abidosa, good morning po, watching from Oman. Ayan, ang layo natin. Hi Monet, Monet is watching. Good morning and hello po sa lahat, sabi niya. And kay Maria Ralita Sierra is watching. Thanks po sa inyong lahat. At yung kanina, pataas na, hindi ko na siya nabasa. Okay. Yan, Sige. at marami pa. Oo. Salamat po sa pakikinig. Si Florinda Pagaling, ang member ng QRT Quick Response Team ng For Distress OFW ay kasama na natin, Florinda Pagaling, na sinamahan niya kasi itong mga Distress OFW sa Kabanatuan. So Florinda, magandang umaga dyan sa inyo. Hello po ma'am, good morning po. Andito po kami sa Old Capitol. Oo, diyan kayo sa Old Capitol. Pakilakas nga ng konti. Oo. Andito po kami sa Old Capitol ma'am. Sinamahan ko sila Kuya Melky Galdones, yung sister si Gemma Galdones. Kasi Gemma po. Ayan. Sa Florida, tanggalin mo na lang yung mo para medyo maganda ang dating mo. Yung video mo. Naka-video siya. Yan. Okay. Through messenger kasi tayo eh. So, ang kasama mo ngayon ay si Melvin Galdones at saka si Glenda Cayman. Opo, ma'am. Sinamahan ko po sila dito sa OFW deck sa Old Capitol, ma'am. Kumusta dyan? Okay naman po yung kay Gemma po. Ay, ano ba yun? Gemma ba yun, ma'am? Yung kay Kuya Galdones po kasi, ma'am, ang dahil pong hinahanap na requirements, wala naman po tayong info dun sa message niya.
Oo. Tulad po ng- Si sige, ganito na lang. Si Melvin, dahil kasama mo, ano ba yung nilalapit niya dyan sa OWA? Repatriation po, ma'am, para mapauwi po yung misis po niya. Oo. Para makauwi si Gemma Galdones. Opo, ma'am. Oo, Nagre-request yung asawa niya. niya dito sa repatriation ko. Ngayon naman, sabi po sa OWA, kailangan daw po namin talaga pumunta ng palayan sa DMW kasi sila po yung nagpa-process ng repatriation order po namin. Oo. Tapos si Glenda, kung si Melvin ay yung gusto na niyang pauwiin yung asawa niya kasi nga distress OFW sa Oman, no? Opo, ma'am. Oo. Tapos ito namang si Glenda, nakauwi na ng Pilipinas, distress OFW din. Ang sadya niya sa OWA at DMW ay Si Glenda naman po, ma'am, po siya sa OWA, okay na po yun sa kanya. Meron na rin po siyang schedule sa livelihood po niya sa July 22. Makakuha daw po So, siya ang doon. kanyang ay financial assistance for livelihood, yung kanyang nire-request diyan. Opo, ma'am, sa medical assistant nga po at may sakit nga po siyang dumating galing ng Saudi. Galing siya ng Okay Riyadh, na po. Saudi Arabia. Opo, ma'am. Okay naman na po yung kay, Glenda. Yung Oo, kay so Kuya Mel- okay na yung kay Glenda, no? So, na-process na dyan. At ito na lang Opo. kay Melvin yung hinaharap nyo ngayon na kailangan siyang mag-request ng repatriation order. Request for repatriation para makauwi yung asawa na ngayon ay nasa Oman agency, na. na agency niya kasi umalis na siya doon sa amot na hirap siya sa trabaho at pinagbintangan siyang nagnakaw ng tablet na hindi naman talaga niya ninakaw na ngayon Kaya ay nga. pinababayaran. So, ganun yung kaso. O kaya mas ginugusto na nung pamilya na makauwi na lang. Oo. So, ito yung mga, kung nakita niyo yung mga kausap natin nung nakarang linggo na humingi ng tulong dito sa radyo nating Gimba. Sabi naman po sa OWA desk, ma'am, after namin dito, pupunta pa po kami ng palayan, ma'am, para dun sa case ng asawa ni Kuya Melvin. Oo. So, papunta na kayo ngayon ng Palayan City. Yes, ma'am, diretso na po kami dun. Oo. ma'am. Sa Palayan City, andun ang opisina ng BMW po, ma'am. DMW. Sila po kasi yung magpa-process ng repatriation po ni Kuya Melvin. Opo. So, maraming salamat, Florinda, ha, sa paggagabay mo kasi distress OFW din yan na tumutulong na ngayon sa mga kapwa natin distressed OFW na mga may problema sa kasalukuyan. So, Florinda, kasi kahapon, dapat kahapon kayo umano, di ba? Nandyan sa peso at saka pupunta sa DMW, OWA. Yes, ma'am. Oo. Kaya lang ngayon lang kayo napunta. Ano nga dahilan kung bakit hindi kayo natuloy kahapon? Ma'am, yan po talaga yung schedule namin sana kahapon. Pumunta kami ng Palayan ng madaling araw. Ang problema po kasi namin kahapon, ma'am, si Kuya Melvin, saka kami pong lahat, kulang sa financial yung pamasahe po. Ngayon po naisip po namin lumapit kay Mayor Lito Galapon. Dahil siya po yung alam namin makakatulong sa amin. Nagbigay naman po si Mayor ng 500. Sinabi ko po sa kanya, kulang na kulang po yung 500 kasi yung 300 po, isang tao lang, back and forth, wala pa pong pangkain. Sabi naman po ni Mayor, yan lang po yung kayang ibigay, 500. Kaya naisip din po namin pumunta na lang sa Sangguniang Bayan. Nilapitan po namin yung ibang konsihal doon. Hiningi po kami ng tulong. Kasi kung yung 500 po talaga, ma'am, hindi kami makakariting ng Palayan. Nagbigay naman po si... Sa Sangguniang Bayan, nung lumapit kayo, ano nangyari? Nung lumapit po kami dun, ma'am, kay Consihal Nicole, nagbigay po siya ng 500 si Consihal. Si Consihal Nicole Bernardino. Oo. Yes, ma'am. So, yan yung bago nating bagong upo na Sangguniang Bayan member. Okay. Opo, saka si Consihal Endong Garcia, 500. Tapos si Consihal Kent Natividad, 200 po, ma'am. Ngayon po, sabi ko parang 500
papuntang Palayan, papuntang Old Capitol. Kasi marami yung lakad namin sana kahapon, ma'am. Sabi ko baka kulang. Yung sakto ng siguro sa pamasahe, hindi na kami kakain nung paano naman po yung pangkain. Kaya sabi ko, pumunta pa po kami sa office ni Vice Mayor. Oo, ang Vice Mayor na natin ngayon, si Vice Mayor Carlo Dizon. Oh. Yes, ma'am. Yun po yung nakausap namin yung secretary niya. Andun po kami naghintay kami ng alas 11 hanggang alauna. Hindi po namin siya nakausap. Doon po kami tumanggal kaya hindi po kami natuloy sa hapon. Asa nagpunta rin kayo sa opisina ni Vice Mayor Carlo Dizon? Yes, ma'am. Oo, tapos? Buwan po kami naghintay. Pero wala po, hindi po namin siya nakita, nakausap kasi sabi po ng sekretary niya, may meeting. Ganun po, lagi po siyang ganun. Saglit lang po, paghintay po, saglit lang. Eh yung alaunang yun, ma'am, hindi na po namin nahintay. Eh malakas na po yung ulan. Sabi ko sa mga kasama ko, umuwi na lang tayo kasi pare-pareho na po kami gutom na gutom. Kaya ma'am, kaya sabi ko sa kanila, ngayon na lang po kami lumakad. Oo. So, doon sa office ni Vice Mayor ay hindi nyo nakausap si Vice? Hindi po. Oo. So, kaya nga ma'am, sabi ko pwede namang balikan kasi kung meron ngang meeting, pero sana din naman, kung siguro hindi pa kayo nakikilala at saka hindi pa alam yung purpose ng pagpunta nyo, kaya hindi kayo napansin agad. Hindi ko naman sana kasi alam nyo lang lalakad kami kahapon. Hindi naman po matagal yung 5 minutes siguro kung talagang po. Kasi sabi ko kahapon lalakad po kami. Anong oras na papunta pa po kami ng Palayas. Oo. Wala po. Pero nandun si Vice Mayor sa opisina niya? Opo, andun po siya talaga nung kasi nagkausap lang daw po siya. May meeting daw po sila ng mga kasama niya. Okay. Andun po siya talaga, ma'am. Oo. Sige, unawain na lang natin. Kasi may meeting pala. Oo. Oo, syempre, pwede rin namang balikan, ganon. Oo. Wala naman, sabi ko nga, dapat may talagang po doon mga SWD stress kasi para kami mga namamalimos, iniisip ko yung mga kasama ko 10 years sa ibang bansa. Parang namamalimos pa, ma'am, yung mga namin kahapon. Dapat pag lumapit naman yung mga OFWD stress, iniintindi nila yung may problema ka na naman, paghintayin ka pa ng napakatagal, makakarinig ka pa ng salita. Yung ganun ba, ma'am? Kasi yung mga OFW, malaki naman yung naitutulong nila. Oo. Dapat naman, opo. So, hindi, ma'am. Ang sinasabi mo, wag naman kayong ginagawang parang nanlilimos kasi kayo ay mga distressed OFW na nagtatrabaho doon. Kung sa bagay, meron din naman kayong naipapasok, kayong mga distressed OFW sa pondo ng bayan. Oo. Opo, ma'am. Sige, total naman nakarating kayo dyan sa tulong din ng mga pinagsama-samang abot sa inyo. Oo. Opo, 1.7 po, ma'am. Oo, okay. Magkano kayo? 1.7 po, ma'am. 1.7. Sasapat na ba yun? Opo, ma'am. Sasapat na siguro. Kasi pagkain na kasi nag-300 kahapon daw. 300 na yung nagastos namin, ma'am. Dito pa lang kami sa Old Capitol, papunta Palayan, back and forth. Oo nga, oo. Kumain naman kayo. So ganyan talaga, no? Sakripisyo, Florinda, salamat sa pagtulong mo. Ikaw naman ay wala talagang nakukuhang dyan, kundi pa... Wala po, kahit piso kasi naman, baka inisip po nila, may sweldo ko kayo. Sige, at siguro darating din yung panahon na yung hinihiling mo na magkaroon talaga ng isang functional OFW desk na lalapitan dyan sa munisipyo. Pray natin yan. Palakasin na lang natin yung prayer at baka merong tamaan yung prayer. Sana mapansin po tayo. Siyempre, kasama sa advocacy natin yun Tama. Kaya nga. Oo. Malay mo, isang araw ay meron ng isang functional desk ng OFW. Pasalamat ka sa mga tumulong sa inyo yung nagbigay kahapon. At saka sabihin, pag lumapit ulit kayo kay Mayor, sabihin mo naman, dagdagan ng konti para makarating naman sa kabanatuan. Kahapon sa kanya, dagdagan niya kasi kulang. Wala daw po Yun lang daw po. Okay. Pero ang maganda, nagawa niyo ng paraan. Kaya lang hindi kayo nakarating kahapon doon sa usapan niyo with hindi po naman kasi with peso.
sa Malaki Banatuan. kasi yung ulan. Sige, pasalamatan yung mga nagbigay, nag-abot sa inyo. Kahit na sinasabi mong parang limos na lang. Napasalamat po kami kay Mayor, Dr. Ito Galapun po, lalong-lalo na po kay Konsihal Nicole, na sobrang saya po niya nung nakita niya kami kahapon. Nicole Bernardino po, si Konsihal Endong Garcia, thank you so much po, at kay Konsihal Kent Natividad, thank you po. Okay. Sige. Maraming salamat, Florinda, sa pagsasakripisyo mo sa pagtulong sa mga kapwa nyo distressed OFW. Yes. Ingat Thank kayo you dyan. Thank you po. Ayan. O, Timo, nairaos din natin, ano. Ito kasing mga OFW na to, nung isang linggo, nagpuntahan dito. Actually, meron pa yung namatay sa Taiwan. Oo. So, kahit paano kasi nakakatulong tayo na idulog ito sa mga tamang ahensya. Saka pansinin sila, no? Alam mo ba yung sa Oman, yung interview ay umabot doon sa kumpanya. Kasi yung kumpanya hindi dapat magbibigay ng panggastos doon sa pauwi, no? Tapos kasi nga ay hindi naman doon sa oras ng trabaho niya namatay. Pero nung nakita through MECO, mga officers ng MECO, nakita nung pinaka-boss yata. Parang ganun yung kwento sa akin nung linggo. Kasi pinashare lang ko sila sa Marikit. Ganun yung naging usapan. So, sa halip na tatagal yung na naka-freezer yung relatives yung namatay, no? Ay mapapawi ka agad ng maaga sa tulong ng mismong kumpanya. Mainam naman kung ganun. Kaya malaking bagay yung naisisiwalat nila yung kanilang kalagayan. Tama. Namatay, alimbawa, namatay ngayong araw na kahapon namatay yung si Emilio Hilario, no, 40 years old lang yun, nagtatrabaho sa isang pabrika sa Taiwan. Oo, sa Taiwan. Namatay siya sa pagtatrabaho sa isang trabaho niya kasi syempre alam mo naman yung mga Pilipino na mga OFW, trabaho talaga yung pinupunta doon, kaya kahit na isa, dalawa, tatlong trabaho o kinakaya nila, di ba? So kinabukasan ng magang-maga, andito na yung asawa at saka yung kapatid at nagpapatulong, nagpapasaklolo sa atin na matulungan sila kung saan sila po pwedeng mga lumapit. Yun lang maliit na ganun yung nagagawa natin, pero nakaka-impluwensya at yung media, nami-media. So syempre yung mga ahensya na yan ayaw ng nami-media, di ba? Yes. So kaya ganun, malaking bagay. Malaking bagay. Oo. Hindi maliit, malaking bagay talaga. Malaking bagay pala, no? Yan. Sige. Ate Tess, meron ka pa bang nais i-anunsyo? Pasalamatan ko na lamang po lahat mga nanonood, saka po yung mga nag-message sa atin. Saka po lahat po ng samahan ng Malayang Kababaihan ng Gimba. Binabati ko po kayong lahat. Okay. Thank you. Yes, syempre. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakinig at alam ko, babalik ulit tayo dito sa araw ng Martes next week. Yan, thank you. At kay Manang Fe, hello, hi. Saka kay Ate Emily. Oo, kasama nyo dyan. Sige, antabayan po ang susunod na programa, Boses ng Sambayanan, Tinig ng Katotohanan. Bye-bye! Dito'y Gimba, may salang itiradyo, 105.3 FM. 105.3 FM, the first community radio station in Gimba. Kiko Villalba po para itikwentuhang MX3 na imbag nga